Alright, good morning, good day, good evening, no? So, ano man ang oras kayo dyan nanonood ngayon, kung saan kayong banda ng mundo. So, yun nga, good morning, good day, good afternoon. So, last night, no? Kasi ngayon, dated today na lang. It's December 3. Time check, it's 1:30 na ng umaga. So, kanina, December 2, bandang 11 ng gabi, niyanig ang Mindanao, no, ng lindol. So yung epicenter is nasa Hinatuan area, no, Surigao del Sur. So may report na 7.7, 7.2 and 6.9 magnitude yung lindol. So malakas yun, mga hagala. Ngayon dito sa Davao nararamdaman ang malakas pa din, no, hindi siya mahina, talaga malakas yung kanina. Tapos ang tagal natapos, no, talagang nagsigawan yung mga kapitbahay, lalo yung mga matatanda. Kasi ako ay nahilo din, no. Nakaupo lang ako sa may gilid ng kalsada. Ngayon, meron tayong nakita dito mga video na ilan lang, no, sa mga nagtitrending or mga viral, no, na mga actual footage during lindol. So, shout out kay kay Arafi, no. Kung gusto niyo makita yung video ni Arafi, no, naggagalawan yung mga chandelier or mga ilaw. Ito siya ay kuha sa loob ng, you know, VXI sa may Philcris Central dito sa may Quezon Boulevard, Bukana area. So grabe yung pagsiswing nung gusali kanina. Ayun, oh. So Angelo Carbonell, hanapin natin. So hindi ko na mahanap yung video ni Angelo Carbonell Compra. Yan. So yan, oh, yung VXI dito sa may Philcris Central. Pakinggan natin yung sigaw. Basta ako na lang magsabi, nagsiswing daw, malakas ang pagsiswing ng video. Anyway, meron naman kayo makikita dyan na mga video, no. Search na lang, Davao City, popular yan ngayon, no, trending hot topics. Tapos pumunta ako dito sa lugar dahil sinarado nga itong Bolton Bridge sa unahan lang, ha. Dahil nga sa merong counting crack or something. Basta without further notice, hindi pa pwedeng dadaanan ng mga heavy trucks. O nga pala, ang mga nakikita nyo ngayon ng mga tao dito ay mga empleyado yan ng VXI. Diba, dami nila, oh. So sila yung mga may trauma, nagsilabasan, sila yung mga trauma, no, dahil sa napakalakas na lindol kanina dito sa Davao. Itong Philcris na to, meron na tong history, di ba, na nag-crack dati pa 2019. So, ang dami, no, maging dito sa dinaanan natin na sidewalk. Madami mga BPO agent or empleyado na nagsilabasan dahil nga sa naganap na paglindol. So last 2019 December din ulit yun, no. Pagkaalala ko, I don't know kung 19 or 16, basta sometimes of December 2019 talagang niyanig ng napakalakas din na lindol ang Davao City. Yun na yung time na yung Verdun Park tsaka itong Philcris Central or Centrale yung may nasira, no. Hindi man tuloy nasira pero nagkaroon ng mga cracks. Tapos si Gaisano mo naman, sobrang tagal na rin, no. So mahagala, pansin nyo ba, parang the history repeat itself every December, di ba? Ngayon nga lang medyo mas napapaaga kasi nung huli, I don't know last year, ha, pero yung pinaka makasaysayan na lindol na naramdaman ng Davao is yung December 19 na ang epicenter nun is sa may Malalag, basta somewhere in Davao del Sur, na talagang sira ang munisipyo ng Carmen, North Cotabato, Kidapawan City, North Cotabato, Digos. Basta maraming napinsalang mga gusali, kabuhayan. Ang lindol na yun, no, mapamisala yun. Yan ang mga dito sitwasyon. So hindi siya joke, no, hindi talaga siya biro na traumatic experience. So di ko alam sa mga taga-Condo, pero nung nitong mga nagdaang mga buwan, merong mga lindol din na nagaganap sa Davao. Marami, diba, mga pagyanig na kaganapan. Tapos merong isang condo, parang narinig ko lang nito, parang dumaan lang ako habang nagkikwentuhan sila, na meron siyang unit na pinapaupahan, tapos doon siya muna stay, no, since wala pa siyang tenant. Pero umalis siya, bumaba,
Kasi hindi naman siya din makakatutulog doon kasi kapag may lindol parang malalakas, hindi pala yan sila pinapabalik agad, no, sa unit, sa gusali. Kasi chinecheck muna ng mga engineer ba or mga taga DPWH o sino ba yung mga in charge dyan na department para mag check, no, kung secured na ba or safe na ba yung mga building during earthquakes. Okay, so mula dito naman lakad naman tayo doon sa may unahan, sa may tulay, kasi chinecheck nga ipinagbabawal muna, no, yung pagpasok, pagdaan ng mga heavy ng mga trucks. Yung mga light lang yung mga gaya nun, mga SUV ang mga kadaan, mga pickup trucks. Sa may papuntang ano lang papuntang southern part of Davao. So papuntang Ecoland. So kung galing ka sa may downtown dito sa may San Pedro or Rojas or Boulevard, so hindi ka pwedeng makadaan dito at this very moment kapag kadala mong sasakyan ay mga mabibigat. So lightweight lang, light. Pero kung galing ka naman sa Quimpo Boulevard, Ecoland, Matina, tapos diyan na dadaan ka pwede. Kahit mga trucks, no. So far, so ang in-announce lang naman ng City Government of Davao ay yung bound to south area. Tara puntahan natin. Sumilong lang sila kasi ulan. Ito naman na area, dyan din sila sumilong. Basta kapag kalindol, ang nasa isip ko kagad, pinaka-safe na area is yung open field, no, walang mga kuryente, walang mga poste. Dami mga empleyado, nakatambay lang sila sa labas. Maging sa likod ko din, marami din. Tapos nga pala yung mandate syempre ng city government, di ba, without further notice pa lang or without wala pang further notice na pwede nang daanan itong kanyo dito, I mean tulay, no, diyan sa may Fulton Bridge. So syempre, hindi naman lahat ng mga tao ngayon ay nakatutok sa cellphone, naka-update, no. So may mga nakatalaga doon na daanan natin kanina sa may Rojas Corner Boulevard na City TMO, kung saan nakaabang sila doon para pag may dadaan ng mga tin-wheelers, mga trucks na mga malalaki, mabibigat, so hindi nila patutuloyin dito. Kaya baka nagtatanong kayo or natataka ba't walang nakalagay dito na mga barricade. So hindi naman siya talaga totally bawal, no. Sa exclusive lang para sa mga mabibigat na sasakyan. VXI. Ayun, mga empleyado. Dami. Kumpulan sa mga sa gilid para sila mga yung ibon na naghahanap ng madapuan. Dami yan sila. Oh. Wait lang. Aftershock mga kagala. Aftershocks ulit. Oh my goodness. While recording, aftershocks ulit, oh. Yan, oh. Pagsilabasan sila. Wait lang. Delikado to. Aftershocks ulit. Ang daming aftershocks, no? Labasan sila, oh. Oo, mga kagala, may aftershocks ulit. Tapos may crane pa naman dito, na area. Delikado tong ginawa natin, ah. Tawid. May aftershocks pa, nagalaw. May crane pa naman, oh. Hoy, may aftershocks. Dili ka. Oh, may aftershocks. Dili nila na, no. Tapos nabibidyo-video pa sila. Oh, may cranes, oh. Oh. Mapapatay sila. Tatlo pa naman, di ba? Itong mga nararamdaman ay aftershocks lang. Ibig sabihin ng aftershocks is yun yung ano, di ba? Aftershocks. Okay. So, okay na tayo mga kagala. Okay na. So, medyo kumalma na ulit. Diretso na tayo sa may tulay. Basta kapag kalindol lang, iniisip ko kagad ay iniiwasan ko yung mga malalaking gusali, matataas, tapos ito poste. Yan. Kasi di ba kapag may lindol, magano yan magbabagsakan yung mga poste na may mga gawad ng kuryente. Siyempre, di naman yan sila kaagad na i-shutdown, di ba? Ang kuryente, so pwede kang makuryente. Tapos maliban pa dyan, may mga transformer. Di ba may mga likido yan? Pwede kang matapunan, di ba? Pero akin lang yun. Kumbaga yung likido na yan ng transformer. Di ba siguro, transformer ba tawag dyan? Basta yun, no? Yun. Ano ba tawag dyan mga kagala? Ano ba laman yan? Likido? Hindi ko alam. Akin lang yun, ha? Huwag niyong baka sabihin nyo
may likido talaga yan. Kasi di sigurado kung may likido ba talaga yan o wala. Bata lang kasi narinig ko yan may crane delikado yung kanina naglalakad ng mga babae tapos what if kung mag-collapse, diba? Gaya nung nangyari sa may Taparagon, Davao. Kunyari yung ganong senaryo, tapos sabihin natin na minala sila tatlo, na nahulugan sila ng crane. Tapos hindi ko ginawa yung tinawag sila at pinalipat dito sa kabilang kalye. Kasi nga may aftershock. Tapos syempre may nangyaring hindi maganda sa or masama, tapos nakuha pa natin sa video, sa vlog. So panigurado, siguro matagal din akong hindi makamove on Kumbaga, hindi ko makasalanan na sila ay nadisgrasya, pero meron sana akong maisave ko sana sila kung tinawag ko lang sila, pinalipat. Kung ginawa ko yung dapat ko sanang gawin, yun buti ginawa ko, di ba? Just in case, wala natin antayin na may mangyari, di ba? Ganyan mga safety measure yan, mga safety first. Ayan bumalik yung mga pick-up trucks. So ibig sabihin, maging pick-up trucks ay pinagbabawal na din talaga. Mga mga sedan, pwede. Ayun matras si kuya. Ayun na yun, yung sasakyan. Mga SUV, diretso lang. Di ba SUV tsaka pickup trucks, magkaparehas lang naman ang bigat niyan. Tsaka laki. What do you think? Ayun. Hindi pa pala. Kaya pala bawal. Matras lang yung pickup truck kasi akala niya siguro dahil may harang, sadyang hindi na pwedeng madaanan, Ayan, na-turn off na siya. Hindi na siya dumiretso. Ayun, may nakalagay na barricade. So, kaya pala siguro hindi na pinapadaan dito yung mga 10-wheeler trucks. Kasi ang ginamit na daan ngayon na ruta ay kabilang linya na lang, kabilang lane. So, ibig sabihin, sharing lanes na, papunta dito at pabalik. Pa north and south bound. Kaya syempre, pag mabibigat yung magkasabay-sabay, pwedeng mag-collapse yung tulay. May limit yan Parang gusto kong dumaan dito. Total, tao lang naman tayo, magaan lang. Ano ba timbang ko? 30. 30 kilos. Hindi, so syempre, baka may crack or something dyan sa unahan, baka delikado, kaya siya rason na ayaw padaanan. Kay gitsik sa kung naabay mga crack para sure. So ibig sabihin itong area na to dito di hamak na mas luma, o baka may dati na siyang crack din tapos lumindol, kaya sinigurado na munang wag munang daanan bago matapos ang checking. Niagi sila, sige, para tulumi. Tinanong nila kung pwede ba daw tao dadaan. Sabi, di ko alam. Since nauna sila, sige, sunod tayo. Follow the leader. Wala naman nakalagay kasi bawal ang tao, di ba? So, yun. Ang pinaka-sure ako, na hindi mo na ito padadaanan hanggat hindi pa talaga natitiyak ng ating City of Davao City Government, MDRMC, MDRMO, DPWH, City TMO, kung ano man ang ahensya at departamento na siyang nakatuka sa mga gantong safety, di ba? So hanggat hindi nila sigurado, matitiyak na walang problema, walang crack, hindi siya dangerous, so tsaka na buksan itong kalsada na to, itong lane. Yan nakakuha na tayo ng pang thumbnail. Ayan, diretso lang sila kuya naglakad, yung dalawa. Sundan natin hanggang sa kabila. Tapos tanong na rin natin kung sa Generoso Bridge ba ay wala bang hindi ba pinagbawal, wala bang sinaradong lane. Kasi doon nga sa City Government of Davao na nabasa natin na page ay dito lang sa may Bolton Bridge southbound ang hindi mo na pinapadaanan.
Yun, eroplano. Pasakya ko, Pilipiti, 120. Pagliko, sakay si Iko. Pagtugpa, sakay si Ika. So yung gusali naman, na under construction na si Davao Paragon. Yan o, yung may ano yan. Crane yan, mahagala. Yan yung bumigay noong last week na lindol. Yung crane lang ha, nahulog kataas. Hindi naman siya ganun kaano eh. Wala namang napinsala o nasugatan, di ba? So tama-tama sa dulo nito mayroong Jollibee. Kakain na tayo. At gutom. Oh, ito naman ang Verdun Park, mahagala. Hindi ko alam ba't parang nagsisparks yung ilaw niyan. Tingnan natin ha, zoom in natin mahagala. Ay, hindi nyo kita no, na nagsispark siya. Pero sa akin dito, ayun no, kita na. Yan. Binabaan ko yung contrast ng lights ng brightness. So, di ba? Nagsispark siya. Ano yan? Dahil sa problema sa ano? Sa circuit, kuryente. Hindi ko alam, syempre. Wala lang. Na ako'y natataka lang. Hindi naman yan Christmas light para mag-blink-blink, no? Or sparkling, or ano tawag dyan. Nga pala, no? Ba't ako nakaapak sa sidewalk? Pwede naman sa gitna. Ayun, no? So, okay na. Bali, nalagpasan na natin yung tulay. May mga pulis, may mga CTTMO, police auxiliary, marami doon nakatambay. Tapos, tinanong ko yung si Sir Police, no? Kung sa kabilang tulay ba, sa may Generoso Bridge, kung sarado din ba? Meron ba silang linya doon na hindi pinadaanan? O, sabi niya, wala naman daw. So, ibig sabihin dito lang. Ito lang yung lane particular na to. So, ibig sabihin itong kabila, di hamak na mas bago na sigurong gawa ito o mas safe, no? Or mas, kumbaga, wala silang duda at pangamba, no? Confident yung ating city government authority na itong kabilang lane ay di hamak na mas matibay. Ano? Sa tingin nyo? Pwede, di ba? Kaya ito lang yung kanilang ano, chinik muna. Mga pala, brown out pala dito sa may areang Sandawa. Walang kuryente. So, diba? Walang mga kuryente sa mga bahayan. Dagat sa inatuan ba yung bus? Dagat daw sa hinatuan ni Bubas. Diba? Walang ilaw. At doon na tayo kakain sa may Jollibee. Madugi ha? Dinilaan ako ng mga aso. O nga pala, puntahan natin yung ano, Verdun Park. Ano gusto nyo? Dito lang din naman na tayo. Tingnan natin kung anong ginawa ng mga tenant, ng mga tao. Kasi ang mga taga Philcris, sa mga taga VXI, nagsalabasan talaga lahat, no? Tsaka ang aftershocks talagang matagal maubos yan eh. Yung pinsan ko nga nagbibilang siya ng aftershocks. Tapos syempre naganap yung lindol alauna pa lang. I mean alas 11 na kanina. So yun, nahilo na daw siya sa kakabilang. Di na niya nalaman kung ilan na. Nahilo siya kasi sobrang dami mga aftershocks na naitala, no? Na naganap. Sige, try natin puntahan ha, ang Verdun Park. Para check natin, tingnan natin yung kalagayan ng mga tenant. Mukhang nagsilabasan ba sila lahat? Nabubulabog. Disadvantage no kapag nakatira ka sa condominium. Partida Davao pa lang tumahagala, hindi pa ganun kadami ang percentage ng mga taong naninirahan sa mga high-rise buildings, di ba? What more na lang sa tawag nito, Manila, NCR. Sureball yun, no? Nakakatakot yun. Mas delikado. Ayan, no? So, bonus for today's video. So, Verdun Park. Siyempre, isa rin ako sa curious din kasi mahagala kung ano nga ba. Nung maliban doon sa narinig ko doon sa tao na nung nakaraang mga ilang buwan na nakalipas na lindol nga, no? Tapos sabi niya ay umalis muna siya sa kanyang unit kasi di rin naman sila makakatulog doon talaga daw, sabi niya overnight. Kasi chichik upin pa yung mga gusali. Ano yun siya sa Avida Tower, Ayala, sa may Simrec to.
Tapos ngayon, sabi niya, dito muna ako matulog sa bahay. Oh, ayaw ko muna doon sa unit kasi, hindi naman din kami papabalikin pa. So, sa labas muna nakatambay. So, ngayon, nag-lindol kaninang pa lang, alas 11. Time check tayo, it's alas 2 na ng madaling araw. So, 12:01 to. So, lampas 3 hours na mga gala. Pero, ayan, kita natin yung mga tao. Yun o. Zoom in natin ha. Zoom in, malapitan. Pero lalapit tayo siyempre mamaya. Yan, napakita ko lang mga unit nila. Walang tao na yan. Ang iba siguro meron pa. Pero ano yan yan ang talagang ibig sabihin kung titira ka dito or mag-check-in or ako man, for example. So alam ko na anong mangyayari every year, no? Every December. Laging nalindol sa Davao. I don't know kung hindi lang man Davao, di ba? Buong Pilipinas actually. Ano tayo? Tantad tayo ng fault line except Palawan province. Sila lang yung wala daw masyadong fault line. Wala masyadong fault line or talagang walang fault line. Nasa tingin nyo. Yan sila Ayan mga naka-check-in yung mga yan. May mga dalang mga galon, mga kaldero o kano na pa mga dala nila, mga baon. O yan yung mga magpa-party, birthday party, check-in. Kasi ginagawa natin dito maakyat tayo dito. Shoutout nga pala sa tinuruyan ko ditong unit na wala ang sandok. Oo, yung kutsilyo, yung sandok, aminado ako doon kasi talagang naswap nung nanay. Sabi ko kasi sa kanila na wag nang magdala ng kaldero lahat-lahat kasi mayroon ng gamit. Ang ginawa nila, nagluto ng kanin, nagdala ng rice cooker with all the sandok, di ba? Yun, naswap. Hindi na wala, kundi naswap lang, napalitan ang sandok ni madam ng lumang sandok. Sabi ko, sige, walang problema yan ang sandok, inamin ko. Pero yung kutsilyo, gusto ko sanang bayaran, pero para ayaw na niyang bayaran. Sabi niya, huwag mo na bayaran, balik ka na lang dito tapos i-promote mo yung unit ko. Kaso that time, hindi na ako nakapag-promote kasi hindi ko na na-feature yung kanyang unit gawa nung busy-busyhan din ako. Ayun lang, so pasok tayo, punta natin yung mga tao sa loob. Si ma'am o baka to, tenant. Guest, pwede. Aso, takbo. Garden Park, ayan. Dito lang sila sa labas muna tulog. Grabe daw ka-swing. Yun mga tao sa mga condominium, mga guest, mga tenant, mga residents, diyan nakatambay sila sa labas. So tatlong oras na nakalipas. Yung iba may mga malita pa, galing pang airport yan, diretso dito. Ganoon naman madalas, di ba, kapag OFW, pupunta tayo ng mga syudad natin, probinsya, or bago tayo dumiretso sa probinsya, sa mga lugar kung saan lumapag yung eroplanong sinakyan natin, mag-overnight stay muna tayo, di ba? Kasi pangit din kasi dire-diretso yung biyahe ng madaling araw. So Davao, CDO, Iligan, Cebu, Iloilo, Bacolod. So yung mga lugar na yon, siyempre may mga airport yun. Pagkababa mo pa lang, siyempre stay ka muna, almusal muna, magkape kinabukasan bago babalik diretso sa probinsya. So yun yung iba dito, di ba? Stay muna sila sa staycation. Mas maganda kasi pag condominium kumpara sa hotel kasi alam kung gusto mo magluto. Hindi ko alam ano bang pinagkaiba ng mas maganda pag hotel kasi may server ka talaga, merong may taga-serve, di ba? Bibigyan ka na ng almusal, buffet, breakfast buffet, lahat provided na ng hotel. Yan mga gala. Okay na tayo dito. So sana nagustuhan niyo ating vlog. Lalang reporting Basta Radyo. Gala, The Explorer. Bye bye.